Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang Kapitan General ay nagpasabing ibig siyang makausap. Ipakisabi na lang po ninyong ako'y may sakit. Marahil ay patutugtugin ako ng piano at paaawitin pa. Nakapangako ng iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Dahan-dahang tumayo si Maria Clara at nagsimula ng mag-ayos. Ipinahayag ng Kapitan General sa kanyang kagawad na ibig niyang makausap ang binatang lubhang nakatawag ng kanyang pansin. Ipinahanap ko na po, kamahalan. Ngunit may isang binatang taga Maynila ang mapilit sa paghingi ng pahintulot na kayo'y makausap. Kayo raw ay laging may panahon upang mapaira ng katarungan. Tila po ang binatang ito ay ang nakaaway ni Padre Damaso dahil sa sermon. At mayroon pang isa? Baka ibig ng kurang yan na magulo ang lalawigan. O baka naman iniisip niyang siya ang makapangyarihan dito. Papasukin mo ang binata. Sa labas ng bulwagan ay may ilang Kastila, mga militar, mga taong may matataas na katungkulan sa bayan, mga praile, maliban kay Padre Damaso na naghihintay upang sila'y makapagbigay galang sa Kapitan General. Unang pumasok si Padre Sibila na sinundan ni Padre Salvi, Padre Martin at iba pang mga praile. Sino po sa kanila si Padre Damaso? Hindi po namin kasama si Padre Damaso. Ang inyo pong lingkod ay may sakit. Buti nga. Dahan-dahang pumasok si Kapitan Tiago na akay ang nahihintakutang si Maria Clara, ngunit mayumi at magalang na yumukod. Maswerte ang mga magulang ninyo, Binibini. Madalas kayong mauri sa akin ang inyong mga tagahanga. Kaya hinangad kong kayo'y makausap at tuloy mapasalamatan ang inyong katangi-tanging ginawa kanina. Umabot na sa akin ang lahat. Kaya pagsulat ko sa hari ay hihilingin kong kayo'y pasalamatan at handugan ng isang nararapat na pabuya. Ngunit Ginoo, Binibini, karangalan kong kayo'y makaniig pang muli bago ko iwan ang bayan ito. Tayo'y marami pang bagay na pag-uusapan. Ginoong Alkalde, pakisabayan ninyo ako sa pamamasyal pagkatapos kong makausap ng sarilinan si Ibarra. Ipinababatid po namin sa inyong kamahalan na si Ginoong Ibarra ay isang ekskomulgado. Ang mga praile isa-isang nagpaalam na may sama ng loob sapagkat dahil lamang sa kasalanan ng isang Pransiskano'y naging malamig ang pagtanggap sa kanila ng general. Sa silid-antayan ay nakita nila si Ibarra, ngunit tinging makabuluhan lamang ang namagitan sa kanila. Si Maria Clara naman ay nakasalubong ni Ibarra sa pintuan at nagkatinginan lamang sila. Ginoo, itinuturing ko pong isang malaking utang na loob ang ganitong uri ng pagtanggap sa akin ng isang sugo ng hari ng Espanya. Tungkol sa di ninyong pagkakaunawaan ni Padre Damaso ay huwag kayong mabahala ni magtanim sapagkat hindi kayo maaano hanggat ako ang namamahala rito sa Pilipinas. Ang inyong ex-komunyo'y pakikialaman ko sa arsobispo, ngunit kailangan din tayo makibagay sapagkat ang kalagayan natin dito ay naiiba sa Europa o sa Espanya. Ginoo, ang tangi kong pangarap ay makitang maligaya ang aking bayan, kaligayahang utang sa Espanya at sa pagsisikap ng aking mga kababayan. Ang pamahalaan po ang tanging makapagbibigay nito sa pagkakaroon ng tamang pagbabago ng pamamalakad. Kung namasdan sana ninyo ang may hirap na buhay sa aming nayon, sana'y natuklasan ninyo ang mga wagas na puso't kilos na walang halong paimbabaw. Ang Kapitan General ay tumindig, tila nababahala sa kanyang narinig at nagparuot pa rito sa bulwagan. Ginoong Ibarra, ang inyong karunungan at talino ay hindi nababagay sa lupaing ito. Kayo'y sumama sa akin sa Europa. Ang inyo pong kagandahang loob ay hindi ko malilimot habang ako'y nabubuhay. Kaya lamang ay hinihingi po ng pagkakataong ako'y manirahan sa kinabuhayan ng aking mga magulang. Marahang lumayo si Ibarra matapos makapagbigay galang. Tinawag ng general ang kagawad at sinabing siya'y nasisiyahan sa mga nangyayari. Ipinatawag niya ang alkalde sa utusan.
Ginoong Alkalde, inihahabilin ko sa inyong pangalaga ang mabuti ang kapakanan ni Ginoong Ibarra upang huwag na siyang kabalain ni Numan at bigyan ng kaluwagan ang lahat ng kanyang mabuting gawain. Pagbigay alam din sa Alperes ang bagay na ito. Dali-daling hinanap ni Ibarra ang kasintahan. Lumapit siya sa silid na pinagmumulan ng masasayang tinig na nag-uusap. Kumatok siya sa pinto at isang tinig ang narinig niyang pinaglagos sa susian ng pinto. Tinig ito ni Sinang na nagsasabing magtungo si Ibarra sa dulaan ng gabing yaon at isulat na lamang ang gustong paratingin kay Maria Clara. Kinagabihan ay inilabas sa simbahan ang maringal na prosesyon sa saliw ng nakatutulig na paputok at umaalingaw-ngaw na dupikal ng mga kampana. Sa lansangan, abalang-abalang nagpapatabi ang mga gwardya sibil na nangunguna sa pulutong ng Kapitan General na kasama ang mga kagawad, si Kapitan Tiago, ang alkalde, ang Alperes at si Ibarra. Ang kapitan sa bayan ay nagpatayo ng isang kubol sa harapan ng kanyang